sa lahat po ng mga sumusubaybay at naka-tune in dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Ako po si Brother Andrew, nagpapastor po ng Golden Creek sa Gitnang Bayan at saka doon po sa Timberland. Ako po yung mga nagpapastor doon sa mga security guard doon po sa loob ng Timberland. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga biyaya namin pong natatanggap, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng bawat isa na nagka-tune in sa programang ito ay patuloy mo silang pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, lahat po na sumusubaybay dito sa araw-araw na pagpapala is the basic way of God prosperity. Ano bang ibig sabihin ng basic? Kung baga sa sports, ito po ay dumadaan bago, kung baga sa isang manlalaro. Kagaya ko po, isa po akong tennis player. Yan. Ang unang itinuro po sa akin yung basic. Ganon din po yung ating spiritual. Kaya bago po ako naging champion na isang manlalaro sa isang tennis, ako po ay naglalaro dati doon sa Jeddah, tinuruan po ako ng basic. Sabi nga, ang ibig sabihin po ng basic, pagka nalaman na po natin yung basic, ay madali lamang po tayong lumago. Ang importante, sabi nga, sa isang manlalaro, ito po yung footwork, stamina, at saka yung mindset. Ibig sabihin po, ng stamina, yung para magtagal po tayo. Kaya minsan maraming Kristiyano na hindi po nagtatagal dahil naubusan po ng kalakasan. Amen po ba? Kaya sabi nga po dito, ito po yung dapat malaman po natin yung basic na pamamaraan kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon. Dahil sabi po dito, sa Mateo 6:33, sabi po dito, "But seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sabi nga po, ano po yung basic? Seeking first, di ba? Unahin daw po natin na saliksikin yung nagbibigay ng pagpapala. Unahin daw po natin na saliksikin yung nagbibigay ng pagpapala kaysa yung mga pagpapala. Kaya po tayo napapagod minsan, inuuna po natin yung mga bagay-bagay na pagpapala, pero pag inuuna po daw po natin na saliksikin kung sino po yung nagbibigay ng pagpapala, ito po yung basic ng Panginoon na seeking first the kingdom of God. Sabi nga, dahil lahat ng bagay, kayang-kaya pong idaragdag ng ating Panginoon. So mayroon po tayong 4 na kaparaanan kung ano po yung basic na sinasabi po dito ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng stamina. Matibay na pananampalataya, hindi basta-basta bumibigay. Number 1 yung seeking first. Seeking first, unang-una, di po ba anong ibig sabihin ng seeking first? Paano daw po natin sasaliksikin ang kaharian ng Panginoon sa pamagitan po ng ating panalangin? Pag tayo po ay nananalangin, nakukuha po natin yung atensyon ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah 33 verse 3, sabi po doon, "Call unto me and I will answer you, and I will show you the marvelous things." Sabi niya, kapag ikaw ay tatawag sa akin, ako ay tutugon kaagad at ituturo ko sa iyo ay yung mga bagay-bagay na hindi mo pa nalalaman. Ibig sabihin, pinapalawak ng Diyos yung ating nalalaman. Ganun din po pag itinuro sa atin yung basic, pag meron na tayong basic, madali lamang po tayong lumago. Amen po ba? So, pangalawa po na masaliksik po natin yung Panginoon sa pamagitan po ng ating devotion. Yan, kailangan daw po mayroon tayong regular na devotion. Yung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil pag tayo po ay nananalangin, ito po yung ebidensya, ito po yung panghahawakan natin na ito ay tutugunin ng Panginoon yung ating panalangin. At ang pangatlong kategory po ng seeking first, ito po yung fellowship. Kailangan daw po mayroon tayong regular na fellowship. Kagaya po ng isang sport, diba? Kung ikaw ay basketball player at madalang kang pupunta doon sa court, maninibago ka, di po ba? Madali kang mapagod. Ganon din po yung ating espiritu, ganun din po yung ating
pamumuhay. Pag kulang po tayo, yung tatlong ito, yung panalangin, devotion, fellowship, pag wala po tayo nito, madali lamang po tayo mapagod. Maunti-unti pong mawawala yung ating stamina. Di po ba? Yun po yung tatlong kategory na pagsasaliksik natin ng kaharian ng Panginoon. Pangalawa po, na basic needs para tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, yung commitment. Yan. Ibig sabihin na pag tayo po ay nakapag-commit, kapag tayo po ay nakapag-commit, yan, sa Panginoon, sabi nga dito, sabi nga, save the date. Na pag tayo po ay nakapag-commit sa Panginoon, gagawin daw po natin. Save the date at iwasan po daw natin yung laging malilate. Pag sabihin na tayo po ay nag-commit, kailangan po yung mayroong tatlong bagay, category po ng commitment. Number 1, yung priority time, quality time, at saka po yung hindi extra time. Ibig sabihin ng quality time, inuuna mo muna yung gawain ng Panginoon at higit sa lahat, di po ba? Bigyan po natin ng magandang oras sa Panginoon kasi po minsan pag nag-i-invite po kasi madalas po kami halos araw-araw, humahayo po kami, madalas po namin narinig yung sinasabi niya, sige po, aatin po ako pag may time. Kaya sinasabi naman po namin, kailangan po bigyan nyo ng priority time si Lord. Pag sinabi niya, ay busy pa po ako eh. Alam niyo po ba na ang hinahanap ni Lord yung masisipag, hindi po hinahanap ni Lord, hindi po naghahanap ang Panginoon ng taong tamad. Pag sinabi po natin ng ganun, maya-maya, sige pastor, sandali lang, antay mo at magbibihis na ako. Di po ba? Kaya ganun din po, pag binigyan daw po natin, pag tayo po ay nag-commit sa gawain ng Panginoon, naglalagay po tayo ng tamang oras, quality time, hindi po yung tira-tira lamang, hindi po yung extra time. Kaya sabi po ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, yung priority time at saka yung quality time. At ang pangatlo po na basic ng Panginoon para daw tayo po ay pagpapalain, ito po yung take action. Kailangan daw po mayroon po tayong gagawin. Kaya sabi nga po sa James chapter 2 verse 14, faith without works is dead. Kailangan daw po mayroon tayong gagawin. Amen po ba? Kaya tayo po binigyan ng lakas, talino ng Panginoon. Ito po yung pundasyon natin para magagamit natin para tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. At pangapat po na basic na kaparaanan ng Panginoon na tayo po ay pagpapalain, ito po yung reward. Amen po ba? Lahat daw po na ating ginagawa ay countable yan sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay masipag, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kung yung sipag mong yan ay i-dedicate mo sa Panginoon. Ibig sabihin po ng reward, sabi po dito, pag sumunod na po tayo sa Panginoon, doon lamang po magaganap yung pangako niya, all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay kayang-kayang idaragdag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sa lahat po na nakikinig sa Panginoon. So bilang pagtatapos, sabi po dito, nakuha na po ba natin yung apat na basic na kaparaanan ng Panginoon para tayo po ay pagpapalain. Number 1, seek first the kingdom of God. Di po ba? At pangalawa po, kailangan po mayroon po tayong tinatawag na commitment. Yan. Kailangan magkapag-commit po tayo sa Panginoon. Yung sabi nga, tara tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. At ang pangatlo, take action. Mayroon po tayong gagawin. Sabi nga, faith without action is dead. Sabi sa James chapter 2, verse 14. At ang pang-apat po na basic nating gagawin, ito po yung mayroon reward sa bawat ginagawa po natin. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 10, sabi po dito, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusunod sa puso ng mga tao. Sinisiyasat ni Lord yung kaisipan natin, yung puso po natin. At ano ang pangako ng Panginoon na pagtama yung motibo natin? Pangako niya, sabi niya, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Ayon daw po yung
Ginagantimpalaan po tayo ng Panginoon na naaayon po sa ating pamumuhay at kung anong mayroong buhay po tayo. At pangalawa, ginagantimpalaan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginagawa. Kaya bawat gawa po natin ay may kalakip na pananampalataya. Kaya maraming salamat kapatid at naway nakuha po natin yung 4 na kaparaanan. Ito yung pasimula, yung basic way para tayo po ay pagpapalain. So magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at bago po tayo magsara, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Natunay nga po Panginoon na sa oras na ito ay nalalaman mo po Panginoon ang kanilang pangangailangan. Dalangin po namin Lord ang bawat isa na nakatune in sa iyong programa. We pray O God na anuman Panginoon ang kanilang pangangailangan. Even Lord, yung physical healing Panginoon ay kayang-kaya mo po silang pagagalingin Panginoon. Maging po Panginoon ang financial healing, family restoration Panginoon. Sabi mo, all these things shall be added unto us Panginoon. Pag inuuna po namin na saliksikin ang iyong kaharian. Pagpalain mo Panginoon ang programang ito, araw-araw na pagpapala at higit sa lahat Panginoon, yung masugid na laging nakatune in sa programang araw-araw na pagpapala. Maraming salamat Panginoon at sa iyo naming ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.